Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mas lumalalim pang mga revelasyon sa pinakabagong chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter ng ito fam ay kagad na nagsimula sa pagpapatuloy ng huling eksena sa nakaraang chapter, kung saan makikita nating masayang-masaya na nagdiriwang si Luffy pagkatapos kumpirmahin ni Luffy na Elbaf na nga ang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Nakakapagtaka naman na tila ba hindi napansin ni Luffy ang naging deklarasyon ni Prince Loki na siya ang Sun God na magdadala ng katapusan sa buong mundo. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin na lumipat na pala si Luffy sa may bandang tuhod ni Loki at dito ay nagpatuloy ang pagsasaya ni Luffy at sa sobrang excitement nga ay hindi na niya napigilan ang kanyang pagsasalita. Sinabi dito ni Luffy na tama talaga ang kanyang kutob na Elbaf na nga ang lugar na to. Dagdag pa niya ay matagal na daw nilang pinapangarap na makarating sa Elbaf at totoo daw palang sinasabi sa mga kwento na ang lahat ng mga bagay sa Elbaf ay malaki at dambuhala. Pagkasabi nito ni Luffy ay sumagot naman si Prince Loki at sinabing mabuti at natupad na ni Luffy ang pangarap nito na makarating sa Elbaf. Pero ngayon ay, bago nga matapos ni Loki ang kanyang sinasabi fam, ay bigla na lang itong naputol nang magpatuloy sa pagsasalita si Luffy. Dito iniisip ni Luffy kung alam na kaya ni Usopp na nasa Elbaf na sila ngayon. At pagkasabi nito ay tinanong naman ni Luffy si Loki kung ano ba ang nasa tuktok ng higanteng puno na nasa gitna ng isla. Kapansin-pansin fam na sinusubukang sumabat ni Prince Loki, subalit hindi talaga siya makasingit sa dire-diretsong pagsasalita ni Luffy na dala ng sobrang pagkasabik nito. Labis-labis pa nga ang pagkamangha ni Luffy nung maalala niyang nabanggit kanina ni Loki na ang Elbaf pala ang pinakamalakas na kaharian sa buong mundo at ang lugar kung saan nagmula ang digmaan. Naibahagi din dito ni Luffy na habang nakasakay daw sila kanina sa barko ng Giant Captain sa sina Dory at Brogy, ay unang beses pa lang niyang nakakita ng ganun kadaming mga giants na magkakasama sa isang lugar. Sobrang nakakamangha daw talaga na makita yon. At dahil dito ay naniniwala siya sa sinabi ni Loki na Elbaf nga ang pinakamalakas na kaharian sa lahat. Habang sinasabi naman ito ni Luffy ay patuloy pa ding sinusubukan ni Prince Loki na makasabat sa kanya. Pero gaya nga na nangyari kanina ay hindi pa din makasingit ang Accursed Prince sa sobrang excitement at dire-diretsyong pagsasalita ni Straw Hat. Dahil dyan fam ay napuno na nga si Prince Loki sa labis na kakulitan ni Luffy at sa sobrang pagkainis ay nagpakawala ito ng isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kalaparan ng makapal na kagubatan. At sa sobrang tindi nga ng sigaw ni Loki fam ay nasindak nito maging ang mga higanteng mababangis na lobo na naninirahan sa lugar na yon. Sa pagsigaw naman na ito ni Prince Loki ay napatahimik niya si Luffy at pagkatapos ay sinabihan niya ito na wag itong masyadong madaldal. Dito na muling pinakilala ni Prince Loki ang kanyang sarili bilang Sun God na siyang nilalaman ng alamat na pinapasa sa bawat salit-saling lahi na nabubuhay sa Elbaf. At dahil nga daw dito ay hindi maaaring magsalita si Luffy hanggat hindi siya pinapahintulutang magsalita ng Accursed Prince. Mapapansin naman natin fam na hindi man lang naapektuhan si Luffy ng pinakawalang matinding pagsigaw ni Prince Loki at nananatili pa din siyang nakatayo sa may bandang tuhod nito. Sa parehong eksena fam ay makikita na din natin ang espesyal na bounty na pinataw ng world government sa ulo ni Loki na nagkakahalaga ng 2.6 billion belly. Sa dulo naman ng panel ay tinanong ni Loki si Luffy kung ano daw bang napapansin nito sa kasalukuyang sitwasyon na kinalalagyan nito ngayon. Naguluhan naman si Luffy sa tanong na ito ni Prince Loki at sinabing kitang-kita naman daw na nakabilunggo ito ngayon. Sinagot naman kagad ni Loki ang obserbasyong ito ni Luffy at sinabing mukhang matalino naman daw pala itong si Straw Hat.
Pagkatapos namang purihin ni Prince Loki si Luffy ay tinanong niya ito at sinabing hindi ba't walang sino man ang may gusto na mawala ng kanyang kalayaan? Sinabi dito ni Loki na katulad nga daw ng isang normal na tao ay nais niya ding maibalik ang kanyang kalayaan na 6 na taon na niyang inaasam-asam. Pagkasabi nito ni Loki ay hindi naman makapaniwala si Luffy na 6 na taon na palang nakabilanggo ang Accursed Prince. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Prince Loki at sinabi na siyang pinakamalakas na mandirigma sa Elbaf sa kasalukuyan. Subalit ang dambuhalang puno kung saan siya nakakadena ngayon ay ang mismong pundasyon na bumubuo sa kaharian ng Warland. Walang iba kundi ang tinatawag na Treasure Tree Adam. Isa pa ay gawa din daw sa sea stone ng kadena na nakapulupot sa kanyang buong katawan. Kaya naman hinihigop nito ang kanyang lakas na siyang dahilan kung bakit hindi siya makaalis mula sa kanyang pagkakabilanggo. Habang sinasabi naman ito ni Prince Loki, makikita natin sa kabuuan nito ang buong kaharian ng Elbaf na nagmistulang isang higanteng tore na nakatayo sa kalagitnaan ng isla. Sa sumunod na panel naman ay dito na tinanong ni Loki si Luffy kung papayag daw ba ito sa proposisyon na kanyang iaalok dito. Nainis naman dito si Straw Hat dahil sa halip nga na Luffy ay Rhodey ang tinawag sa kanya ng Accursed Prince. Mabilis namang tinama ni Loki ang kanyang pagkakamali at sinimulang tawagin si Luffy sa kanyang totoong pangalan kung saan muli na nga niya itong tinanong kung papayag ba ito sa kanilang magiging kasunduan. Habang sinasabi naman ito ni Prince Loki may makikita natin na nagre-relax na pala ngayon si Luffy at kasalukuyan ngang nakasandal sa may bandang dibdib ng Accursed Prince. Sa sumunod na panel naman ay tinanong ni Loki kung tama ba ang kanyang hinala na isang ang pirata itong si Luffy. At pagkatapos ay sinabi dito ng Accursed Prince na kaya niyang burahin sa mundo ang anumang pirate crew na pipiliin ni Luffy, kapalit ng isang kondisyon. At ang kondisyong ito ay ang pagpapalaya sa kanya ni Luffy mula sa pagkakabilanggo bago sumapit ang araw ng bukas. Dagdag pa ni Loki ay siguro naman daw ay napakaganda na ng alok niyang ito para tanggihan at palampasin pa ni Straw Hat. Nagpahabol pa nga itong si Loki at sinabing matatagpuan daw ni Luffy ang susi ng kanyang sea stone na kadena sa pinakamalapit na bayan mula sa kinaroroonan nila ngayon. Sa puntong ito naman may bigla na lang nag-iba ang tono ng pananalita ni Prince Loki na tila ba pinagbabantaan nito si Luffy. Sinabi dito ng Accursed Prince na hindi naman daw niya pipilitin si Straw Hat na sundin ang pinagagawa nito sa kanya. Subalit, dito may panandaliang naputol ang pagsasalita ni Prince Loki. Habang makikita naman natin si Luffy na may nararamdaman na kung anumang nilalang o bagay na unti-unti nang lumalapit sa kanila ngayon. Dahil dyan may bigla na lang napatigil sa kanyang pagre-relax si Luffy. At kapansin-pansin ang pagiging alerto nito ngayon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Prince Loki at sinabing hindi daw pala niya nabanggit kanina na ang kanilang kinaroroonan ngayon ang siyang pinakamababang bahagi ng kaharian ng Elbaf na kilala bilang Realm of the Dead o Underworld. Sinabi ni Loki na walang kahit sino man sa Elbaf ang nagnanais na lumapit man lang sa lugar na ito. Dahil ito daw ang nagsisilbing bilangguan ng mga gumagawa ng mabibigat na krimen sa Elbaf at dito na din daw binibitay ang mga nahahatulan ng kamatayan. Katunayan nga kung susubukan raw maghukay ni Luffy sa paligid ay siguradong makakakita ito ng mga kalansay na natabunan na ng makapal na nyebe na mula sa mga labi ng giants at normal na tao. Habang sinasabi naman ito ni Prince Loki ay bigla na lang may sumulpot na tila ba isang dambuhalang hayop na makikita nating binunot ang isang higanteng puno na malapit kina Luffy. Sa sumunod na panel naman ay walang kahirap-hirap na pinisa ng misteryosong hayop na ito ang higanteng puno na para bang gawa lamang ito sa isang malambot na bagay. Kasabay naman niya na yung pagpapatuloy ng pagsasalita ni Prince Loki na sinabi ngang nagyayelong kabundukan na kinaroroonan nila ngayon ay ilang libong taon nang umiiral sa loob ng kaharian ng Elbaf.
At ayon nga sa kasaysayan ng mga giants, ay tinatawag nila itong Primordial World. Kasunod naman fam ng pagsulpot ng dambuhalang hayop, ay ang pagdating din naman ng iba pang mga higanteng halimaw na katulad nito. At sa isang ang nakakamanghang double page, ay makikita na natin sa wakas ang kabuuan ng mga dambuhalang halimaw na naramdaman ni Luffy na papalapit na sa kanila kanina. Dito ay makikita natin na sabay-sabay nagsisulputan ng isang higanteng polar bear, isang higanteng gorilla na siyang bumunot sa puno kanina, isang higanteng cobra, isang dambuhalang elepante, at isang higanteng lobo. Ang mga dambuhalang halimaw na ito ay mabilis na pumalibot kay Luffy, kasama ng ilang misteryosong mga individual na may daladalang mga sandata. Habang nangyayari yan fam, ay nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita si Prince Loki, na sinasabing kahit kaunting sinag ng araw ay hindi nakakarating sa Primordial World. Hindi rin raw niya alam kung anong dahilan ni Luffy at nagpunta ito sa nagyayalong bulubundukin na lugar na yon. Subalit kailangan daw nitong mag-ingat laban sa mga dambuhalang halimaw na nakapalibot sa kanya ngayon. Dito ay piniliwanag ni Prince Loki na ang bawat isa raw sa mga nagyayalong bundok sa Primordial World ay pinagaharian ng isang dambuhalang halimaw. At ang bawat isa raw sa mga halimaw na ito ay naging malapit na niyang mga kaibigan mula pa nung panahon na siya ay isang maliit na bata pa lang. Sa puntong ito na nga pinagbantaan ni Prince Loki si Luffy at sinabi na kung hindi daw ito susunod sa mga pinag-uutos niya dito ay siguradong mayayari si Straw Hat sa mga higanteng halimaw na ito. Sa kabila naman ng pananakot na ginawa ng Accursed Prince ay makikita pa din natin ang malaking ngiti sa mukha ni Luffy. Bigla kasi niyang naalala ang ginawang pagsasanay sa kanya ni Rayleigh sa isla ng Rusokaina, kung saan nga niya naging kaibigan ng mga dambuhalang mga hayop katulad ng mga higanteng halimaw na nakapalibot sa kanya ngayon. Sa sumunod na panel naman fam ay pinakilala ni Prince Loki ang mga misteryosong individual na kasabay dumating ng mga dambuhalang halimaw. Sinabi dito ng Accursed Prince na ang mga ito raw ay ang mga individual na nangahas lumaban sa Elbaf. Subalit pagkatapos nga ng kanilang matinding pagkabigo, ay dito na sila kinulong sa Primordial World, kung saan ang tanging paraan lang para makaligtas ay ang magsuot ng mga nabubulok na parte ng hayop upang hindi sila kainin at lapitan ng mga dambuhalang halimaw. Gayon pa man daw ay kahit ano pa ang gawin ng mga ito, ay wala pa din silang magagawa upang mabago ang kanilang kapalaran dahil sa dulo ay talagang nakatakda ng matapos ang kanilang buhay sa loob ng bilangguang ito ng Elbaf. Walang iba kundi ang Primordial World. Pagkasabi nito ni Prince Loki ay sumagot naman ang mga misteryosong individual at sinabing masyado naman daw atang marahas ang sinabi ng kanilang pinuno. Pagkasabi nito ay humingi naman sila ng pahintulot kay Prince Loki kung okay lang daw ba na nakawan nila si Luffy at hayaan nila itong makain ng mga dambuhalang halimaw. Dito na din natin makikita fam na finokus ng malapitan ng mga misteryosong individual. At ngayon ay makikita natin na bukod sa balot na balot ang buong katawan ng mga ito, ay nakasuot din sila ng gas mask. Nang sa gayon ay maprotektahan ng kanilang sarili mula sa napakabahong amoy na nilalabas ng kanilang mga kasuotan. Base nga dyan fam, may mukhang naging tauhan na din ni Loki ang mga bilanggong ito na kasamang nakakulong ng Accursed Prince sa loob ng Primordial World. Sa sumunod na panel naman ay humingi ng tawad ang mga tauhan ni Loki at sinabing hindi raw nila sinasadyang mawalan ng malay kanina. Dagdag pa ng mga ito ay sino naman daw ba kasi ang mag-aakala na pupunta sa lugar na yon ang isa sa mga 4 Emperors of the Sea na si Red Hair Shanks. Katulad nga ng inaasahan natin fam, ay biglang napalingon sa mga ito si Luffy at kagad na napukaw ang kanyang interes nang mabanggit ng mga bilanggo na nanggaling pala si Shanks sa lugar na ito. Kasabay naman ng pagkapukaw ng interes ni Luffy ay ang labis na pagkagulat ng mga bilanggo dahil sa kung anumang kakaibang bagay na kanilang nasaksihan na ginawa ngayon ni Straw Hat.
Kaya naman pala fam, gano'n na lang ang pagkabigla ng mga tauhan ni Prince Loki. Dahil hindi akalain ng mga ito na gano'n lang kadaling napaamo ni Luffy ang mga dambuhalang halimaw ng Primordial World. Dito nga ay makikita natin na giliw kay Luffy ang mga higanteng halimaw na kani-kanina lang ay mukhang mababangis at tila ba nakahanda ng umatake sa ating bida. Sa sobrang amo nga ng mga higanteng halimaw na yan fam, ay makikita natin na naglabasan ng mga puso sa kanilang paligid. Habang ang mga tauhan naman ni Prince Loki ay hindi pa din makapaniwala na napaamo ni Straw Hat ang mga naglalakihang mga halimaw. Kasabay naman ito ay maririnig natin ang muling pagtatanong ni Luffy kung tama ba ang kanyang narinig na nanggaling nga sa lugar na ito si Shanks. Sumagot naman ang mga tauhan ni Prince Loki at sinabing kagagaling nga lang raw dito ni Redhair. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang sobra-sobrang pagtataka ng mga tauhan ng Accursed Prince na tinatanong ang kanilang mga sarili kung paano daw kaya nagawa ni Luffy na mapaamo sa isang iglap lang ang pinakakinatatakutang halimaw ng Primordial World ng Elbaf. Kahit nga si Prince Loki mismo ay hindi rin makapaniwala at gulong-gulo kung sino nga kaya talaga itong si Straw Hat at bakit meron itong ganitong klaseng pambihirang kakayahan. Habang hindi pa din makapaniwala ang Accursed Prince ay muli naman silang tinanong ni Luffy kung nagpunta nga ba talaga sa lugar na ito si Shanks. Tinanong naman ni Prince Loki si Luffy kung kilala ba nito si Redhair. Napangiti naman si Luffy sa tanong na ito ni Prince Loki. Habang ang Accursed Prince naman ay bigla ding napangiti at tila ba may naisip na isang maitim na plano. Dito na sinagot ni Prince Loki si Luffy sa tanong nito kung nanggaling na raw ba dito si Shanks. Sinabi dito ng Accursed Prince na kung tinutukoy ni Luffy na Shanks ay ang duwag na pirata ay tama nga ang narinig nito at kinumpirmang nakarating na nga dito si Redhair. Pagkasabi naman ito ni Prince Loki ay wala ngang kung ano-ano ay bigla na lang nating makikita si Luffy na mabilis na nakapag-transform sa kanyang Gear 4 at nakaamba ng magpakawala ng isang malakas na Gear 4 na atake. Kitang-kita natin dito fam na nagngingit-ngit na ngayon sa galit si Luffy habang si Prince Loki naman bagaman natatakpan ng mga mata ay kagad na naramdaman ang paparating na atake ni Straw Hat. Hindi na nga nagtagal at dito na pinakawalan ni Luffy ang kanyang malakas na Gear 4 na suntok. Subalit sa huling sandali bago tuluyang tumama ang suntok na ito ni Luffy, ay binaling ni Prince Loki ang kanyang ulo, dahilan upang bahagyan nitong maiwasan ang pinakawalang atake ni Straw Hat. Kaagad namang nag-alala ang mga tauhan ni Prince Loki sa hindi inaasahang pag-atake na ito ni Luffy. Habang ang Accursed Prince naman ay nagmamadaling nagpaliwanag kay Straw Hat at sinubukang pakalmahin ito. Sinabi dito ni Prince Loki na nagbibiro lang naman daw siya sa kanyang sinabi, kaya hindi na kailangang magalit pa ni Luffy. Subalit sa kanyang isipan ay sinabi niya sa kanyang sarili na si Luffy ang pinakauna niyang papaslangin sa oras na makawala na siya sa kanyang pagkakabilanggo. Mabuti na lang talaga fam at nakapagpaliwanag agad si Prince Loki dahil kung hindi ay susundan pa sana ni Luffy ang pinakawala nitong matinding Gear 4 punch. Sinagot naman ni Luffy ang paliwanag nito ni Prince Loki at sinabi nito kanina ay isang bagay na hindi dapat ginagawang biro. Sa parehong eksena naman fam ay makikita din natin na kahit palang mga dambuhalang halimaw na nagsisilbing gwardya ng bilangguan ng Elbaf ay pinagpawisan sa matinding tensyon na nagmula nga sa pagkainis ni Luffy sa biro na sinabi ng Accursed Prince tungkol kay Shanks. Sa sumunod na panel naman ay sinagot ni Prince Loki ang huling sinabi ni Luffy tungkol sa hindi karapat-dapat na pagdamay sa pangalan ni Shanks sa kahit anong klase ng biro. Sinabi dito ng Accursed Prince na hindi raw siya dapat inaatake ni Luffy dahil hindi niya kayang depensahan ng kanyang sarili, lalo na't kasulukuyang nakakadena sa Sea Prism Stone ng kanyang buong katawan. Sumagot naman si Luffy at sinabing wala siyang pakialam kahit na hindi pa nakakagalaw si Prince Loki
Kaya naman wag daw siyang gagalitin nito. Binalaan pa nga ni Luffy ang Accursed Prince at sinabi dito na sa oras na gawin niya ulit na katatawanan ng pangalan ni Shanks, ay sisiguraduhin niyang ibabaw niya ang katawan ni Prince Loki sa loob ng Treasure Tree Adam kung saan ito nakakadena ngayon. Pagkasabi nito ni Luffy ay muli naman niyang tinanong ang Accursed Prince kung ano daw bang naging pakay dito ni Shanks at bakit kinailangan pang pumunta ni Redhair sa napakalayong lugar na ito. Nasabi pa nga ni Straw Hat na hindi naman daw siguro si Prince Loki ang dahilan kung bakit napadpa dito si Shanks. At isa pa sa mga tanong ni Luffy ay kung nasa Elbaf pa rin daw ba si Shanks hanggang sa mga oras na ito. Muli namang napangiti ang Accursed Prince sa mga katanungang ito ni Luffy at sinabing hindi raw makukuha ni Straw Hat ang mga kasagutan sa kanyang mga tanong nang walang kabayaran. Naku fam, ano na kaya ang mangyayari dito? Kung pagbabasehan lang natin ang ugali ni Luffy ay hindi malayong pakawalan niya si Prince Loki kapalit ng mga hinihingi niyang impormasyon tungkol sa pagsadya ni Shanks sa Elbaf. At sa oras nga fam na pakawalan ni Luffy ang Accursed Prince ay siguradong malaking gulo na naman ang ihahatid nito sa Warland. Pero gayon pa man ay maganda na din siguro kung ganito ang mangyari. Dahil sa puntong yun na natin malalaman kung ano ba talaga ang legendary devil fruit na tinataglay ni Prince Loki at ang pinakaabangan nating lahat na paghaharap nila ni Luffy. Ano nga kaya ang devil fruit ni Loki fam? At bakit tinatawag niyang Sun God ang kanyang sarili, gayong si Luffy na ang nagtataglay ng devil fruit na yun? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat na ang eksena sa grupo ni Zoro. At habang tinatawid nga ng mga ito ang napakahabang hanging bridge, ay bigla na lang itong nagsimulang umuga ng malakas. Dahil dyan fam ay napasigaw ang ibang Straw Hats, katulad ni Nami na pinunang biglang malakas na pag-ugoy ng higanteng tulay, habang si Usopp naman ay mangiyak-iyak na naman sa takot, sa pag-aakalang ito na ang kanilang katapusan. Sa sumunod na panel naman ay sinilip ni Usopp ang kanyang teleskopyo upang alamin kung ano bang dahilan ng biglaang pag-uga ng dambuhalang hanging bridge. Habang tumatakbo ay napalingon naman sa kanilang likuran si Chopper at tinanong kung ang ibig sabihin raw ba ng biglang pag-ugoy ng tulay ay meron ng humahabol sa kanila ngayon. Sumagot naman si Usopp at kinumpirma ang teoryang ito ni Chopper. Sinabi ni Usopp na meron nga daw paparating na giant, subalit hindi raw niya ito namumukaan. Dagdag pa ni Usopp ay mukha raw na sunog ang buong katawan ng giant na ito na para bang tinamaan ito ng malakas na kidlat. Pagkarinig naman ito ni Nami ay doon na naisip ng Straw Hat Navigator na ang humahabol sa kanila ngayon ay ang nakamaskarang giant na nagpapanggap na Sun God. Makikita na nga natin dito si Rodo fam na galit na hinahabol ang Straw Hats dahil sa ginawa ng mga ito na pagtakas mula sa kanyang higanteng diorama. Muli namang nagsalita si Usopp at sinabing ang humahabol sa kanila ngayong giant ay hinahabol din naman ng nakita nilang babae at matabang giant kanina. At habang hinahabol nga daw ng dalawang sunog na giant, ay buhat-buhat daw nilang Thousand Sunny. Nagtaka naman ng Straw Hats kung paano kaya napunta ang kanilang barko sa mga giants na yon. Naganda naman si Zoro na atakihin ng mga giants nang malaman nito na nasa kamay pala nilang Sunny. Subalit bago pa nga maisagawa ni Zoro ang kanyang plano, ay kagad siyang pinigilan ni Nami at sinabing hindi raw nila maaaring atakihin ng mga giants na yon dahil sa posibilidad na mga kaibigan din sila ng giant captains na sila Dory at Brogy. Pagkasabi naman ito ni Nami ay pinunto niya sa kanyang mga kapwa Straw Hats na malapit na pala ang dulo ng mahabang hanging bridge. Sinabi ni Nami sa kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang magmadaling makarating sa dulo ng tulay dahil malaki ang tsansa na makakita sila ng isang giant village doon. Kung hindi daw kasi sila lulubayan ng sunog na giant, ay siguradong yun na din ang magiging katapusan ng kanilang paglalakbay sa Elbaf. Mula naman sa eksenang ito may makikita natin si Nami na nakasakay pala kay Chopper, kasamang iba pang Straw Hats na tumatakbo papunta sa dulo ng higanteng hanging bridge.
Sa hindi naman kalayuan ay matatanaw na din natin si Rodo. Nagigil sa paghabol sa Straw Hats. At sa likod naman ni Rodo ay yung humahabol sa kanya at kanya ding mga crewmates sa New Giant Warrior Pirates na sina Goldberg at Gerd. And speaking of New Giant Warrior Pirates fam, ay masisilayan na din natin ngayon ang kapitan ng kanilang crew na si Hyrodin. Dito'y makikita natin si Hyrodin kasama ang shipwright ng kanilang crew na si Stansen. Kagaya pala ni na Luffy at ng iba pang Straw Hats, ay kasalukuyan ding nasa Primordial World ngayon ang grupong ito ni na Hyrodin. Sinabi dito na sinadya pala talagang pumunta ni na Hyrodin sa pinakamababang bahagi ng Elbaf. Dahil ito lang ang natatanging lugar sa Warland kung saan sila makakahuli ng isang moose na kung titingnan natin ay mukhang isang dambuhalang dinosaur na T-Rex na may sungay ng isang usa. Masayang-masaya naman si Hyrodin dahil mabilis silang nakahuli ng higanteng T-Rex na usa na to. Dahil ayon nga sa kanya, ay ang karne daw ng moose ang pinakamasarap na karne sa buong kaharian ng Elbaf. At sigurado raw siyang sobrang ikatutuwa ng Straw Hats kapag natikman na nila ang karne ng moose na to. Napatanong naman si Stansen sa kanyang kapitan kung paano daw ba nila madadala pabalik ang dambuhalang moose na ito, gayong hindi daw gumagana ang kanilang sasakyan sa bahaging ito ng Elbaf. Sumagot naman si Hyrodin at sinabihan si Stansen na magpakalalaki at tising buhatin pabalik ang dambuhalang moose dahil ang masarap na karneng ito raw ay kanilang iyahanda para sa mga individual na pinagkakautangan nila ng kanilang buhay. Pagkasabi nga nito ni Hyrodin fa, may sandali namang nagbalik ang chapter sa Dressrosa Arc kung saan pinaalala sa atin ang ginawang pagliligtas ni na Luffy kay Hyrodin at sa iba pang mga pirata mula sa tiyak na kapahamakan na dala ng birdcage na Devil Fruit Awakening ability ni Doflamingo. Sa pagtatapos nga ng arc na yun fa, may doon na din nagsama-sama ang 7 malalakas na pirate crews upang itatag ang Straw Hat Grand Fleet na siya namang kinabibilangan ni Hyrodin at ng kanyang crew na New Giant Warrior Pirates. Pagkatapos naman ng maikling refresher na ito ng Dressrosa Arc, ay muli naman nating makikita sina Hyrodin at Stansen na ngayon ay buhat-buhat ng dambuhalang moose at masayang kumakanta habang naglalakad pabalik sa kanilang giant village. Siguro fa, may kapareho ng giant village na babalikan ngayon ni na Hyrodin, ang giant village sa dulo ng mahabang hanging bridge na pupuntahan naman ng grupo ni na Zoro. Ibig sabihin nito fa, may makikita-kita na ang grupo ni na Zoro at ang New Giant Warrior Pirates. At sa wakas ay malalaman na ng Straw Hats na kabilang pala sa kanilang Grand Fleet ang weirdong nagpapanggap na Sun God na si Rodo. Kasama na din syempre sina Goldberg at Gerd. Sa puntong ito na din pala fam pinakilala sa chapter ang lahat ng miyembro ng New Giant Pirates na binubuo ni Hyrodin bilang kapitan. Goldberg na nagsisilbing tagapagluto ng crew. Gerd na tumatayong manggagamot ng grupo. Stansen ang shipwright at ang pinakamakulit na miyembro ng crew na si Rodo na siya namang navigator ng grupo. Sinabi dito na ang pirate crew na ito ay binubuo ng mas batang giants mula sa bagong era, isang henerasyon pagkatapos ng pirate crew na pinamumunuan ni na Dory at Brogy. Sa sumunod na panel naman fa, may lumipat na ang eksena sa karagatan na malapit sa isla ng Elbaf. Mula nga sa malayo ay makikita natin ang barko ng Giant Warrior Pirates, kung saan marinig natin na ginugupitan pala ni Brook ng buhok ngayon si Robin. Dito ay tinatanong ni Brook si Robin kung kumusta daw ba ang pagkakagupit nito sa kanya. Ito daw kasi ang unang beses na ginupitan niya ng buhok ang isang babae, kaya naman daw talagang kinabahan siya habang ginagawa ito. Sa sobrang nervyos pa nga daw ni Brook ay halos sumabog ang kanyang puso sa lakas ng tibok nito. Ang problema nga lang daw ay wala siyang puso. Kagad namang sinabi ni Brook na isa lang daw skull joke ang huli niyang sinabi tungkol sa kanyang puso. Napatawa naman ng Vega pang clone na si Lilith sa birong ito ni Brook at sinabing hindi raw may papaliwanag ng siyensya kung paano nabubuhay si Brook sa kabila ng hindi nito pagkakaroon ng puso.
Makikita naman natin si Bonnie sa kanyang original form na isang bata na labis na nagustuhan ng bagong hairstyle na ito ni Robin. Pinuri din naman ni Frankie ang bagong gupit na buhok ng kanyang kapwa Straw Hat at sinabing sobrang tagal na raw mula nung huli niyang nakita si Robin na ganito ang hairstyle. Naging positibo din ang komento dito ni Jinbei at sinabing maganda raw ang paggupit na ginawa ni Brooke sa buhok ni Robin at talagang bagay na bagay raw ito sa kanya. Sa sumunod na panel ay dito na natin makikita ang napakagandang hairstyle ni Robin na ngayon ay nagbabalik sa pre-time skip na itsura niya. Sinabi dito ni Robin na perpekto at nagustuhan niya daw talaga ang pagkakagupit sa kanya ni Brooke. Kaya naman lubos siyang nagpapasalamat dito. Kinatawa naman ni Brooke ang papuring ito ni Robin. Kaya pala fam ito ang hairstyle na pinili ni Robin dahil ganito din ang kanyang itsura nung huling beses silang nagkita ni Jaguar de Sol, yung dating Vice Admiral na giant na tinalikuran ng kanyang tungkulin at sinakripisyo ang kanyang sarili may ligtas lamang ang buhay ni Robin mula sa bagsik ng Buster Call na lumipol sa buong lahi ng mga archaeologist ng O'Hara. Sinabi dito ni Dory na sigurado raw siya na maaalala ni Sol ang itsurang ito ni Robin sa kanilang muling pagkikita pagkatapos ng napakatagal na panahon. Napaluhan naman si Frankie at sinabing tiyak raw na magiging emosyonal at napakasaya ng muling pagkikita ni na Robin at Sol. Naalala din naman ni na Oimo at Kashi ang hairstyle na ito ni Robin dahil ito din ang itsura ni Robin nung nakita nila ang dalaga sa Enies Lobby Arc. Sa dulo naman ng panel ay kitang-kita ang labis na pananabik ni Robin sa muli nilang pagkikita ng kanyang matalik na kaibigan. At sa sumunod na panel ay makikita na nga natin ang barko ng Giant Warrior Pirates na halos katabi na pala ng isla ng Elbaf at malapit ng dumaong sa baybayin nito. Dito ay mamamasdan natin ang nakakamanghang ganda ng isla kung saan kitang-kita kung gaano talaga kalaki ang treasure tree Adam na tila ba nasakop na ng laki nito ang buong isla. Bilang preparasyon naman sa kanilang pagdaong ay pinaghanda na ng dalawang giant captains ang kanilang crew sa pagbaba ng angkla upang maumpisahan na ang pagtali ng barko sa pangpang sa oras na makadaong na sila sa isla. Manghang-mangha naman ang Straw Hat sa laki at ganda ng Elbaf, habang sina Dory at Brogy naman ay inanunsyong magaganap na malaking selebrasyon at salo-salo kapag nakarating na sila sa Warland. Sa kasamaang palad naman may masasaksihan natin ngayon sa huling bahagi ng chapter ang isang nakaka-alarmang pangyayari kung saan makikita natin ang isang giant na humihingi ng tulong at sinisigaw na meron daw masamang nangyari kay Sol. Dito may nagpapanik na sinisigaw ng giant na bigla na lang daw nawala ng malay si Sol at napahandusay sa lupa at ngayon nga hindi na ito gumagalaw. Naku naman napakasama naman ang timing ng trahedyang to. At kung kailan pa talaga nakatakdang muling magkita sina Robin at Sol ay dun pa talaga to nangyari. Ano nga kaya ang misteryosong nangyari kay Sol at bigla-bigla na lang itong nawala ng malay? Meron pa kayang ibang kalaban sa Elbaf na hindi pa pinapakilala sa atin ni Oda? Ano nga kayang naging pakay ni Shanks at bakit binisita niya si Loki sa bilangguan nito? At bakit kaya may piring ang mga mata ni Loki? Gayong nakakadena na nga sa Sea Prism Stone ng buo nitong katawan. Meron pa kayang espesyal na abilidad ng Accursed Prince na hindi kayang mapigilan ng Kairoseki? Grabe talaga sobrang dami na ng mga exciting na mga bagay ang dapat nating abangan sa susunod na mga chapters. Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano ba ang mga interesanteng bagay na napansin nyo sa chapter na to. Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!